Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang babae ako, kaso garalgal na naman ako. Manalig tayo, partner. Aabot yan. Oo nga, aabot yan. Naniniwalat na nanalig din ako. Aabot yan hanggang sa kabilang buhay. Grabe, wag naman sana, partner. Ang dami pa natin kailangan gawin. Sabi nga ni partner, sabi ni Lord, naku, mahaba-haba pa talaga ang biyahe mo. Kasi kahapon, natanggap ko na yung resulta ng biopsy nung lalamunan. So, how was it? It's, it's benign. No? Diba, ibig sabihin, hindi benign? Po siya cancerous. So, after B8? Yes. Hindi po siya cancerous. So, yun po yung napakagandang balita. Kaya parang sinasabi ni Lord, ano ka ba? Although hindi na talaga ako nakabahan dyan. Promise. Kasi alam mo naman din kasi yung lifestyle mo, alam mo alam mo lahat yung mga triggers kung sakasakali mang maging cancerous yun. Alam ko kung anong gagawin. Ano lang, dik na mga paminta, bawang kamatis, tapos, kamatis, sibuyas. Magigisa ka kasi. Tapos hindi, may kasama yung part of buntot ng butiki. Kulang pala. Hindi, to begin with, hindi naman ako sa kanya kinabahan. Oo, kaya nung nakuha ko yung result na negative, hindi siya cancerous, kumbaga parang hindi na ako masyadong nagulat. Maganda yun. Magandang mindset yun. Oo. Talagang nilalabanan mo sa simula pa lamang. Kasi kung, di ba, madami sa atin may tinatawag na fear of the unknown. At may ganun din naman talaga ako. Grabe ka ako mag-overthink. Yung takot na takot ka kahit wala pa naman talagang resulta. Pero madami talaga tayong ganun pero nilabanan mo. Sinubukan ko labanan kasi wala namang una, hindi naman ako medical expert. So, di ba yun yung sinasabi natin? Kunyari, nagpa-blood chem or meron kang nakuhang result mula sa isang medical examination na pinagawa mo. Tapos pag binasa mo siya, nakaka-lurky talaga siyang basahin Kasi hindi mo siya naiintindihan. Makakita ka lang ng salitang hemorrhagic or makakita ka lang ng salitang suspicious, makakita ka lang ng salitang big. Alam mo yun, parang naaning-aning ka na. Kakaaning. Hindi mo pa nga naman talaga alam kung ano yung tunay na resulta. Pero mas maganda pa rin talaga na tayo po ay nagpapa-check up. Yan. Totoo yun. Masasabi nating matapang ka na doon, partner, kung talagang nilabanan mo pa lang kahit hindi mo pa alam yung resulta. Diba? Kahit alam mo namang posible na mangyari na may cancer ka sa throat. Diba? Pero hindi nga throat. Ay, ano ba tawag doon? Alam mo, araw-araw nag-explain sa mga tao. Ano ba yun? Thyroid. Ay, magkaiba ba yun? Magkaiba sila. Saan ba nakalagay yung thyroid? Nandito na, sa bagay kasi yung thyroid tsaka yung throat, parang nasa isang lang kasi sila. Isang location. Nasa isang tenement. Alam mo, tenement B. Magkaiba na sila ng palapag. Correct. Magkapareha sila ng tenement. Nasa North Tower sila parehas. Kaya lang si thyroid ay nasa palapag 22. Malayo-layo. Si throat, hindi medyo malapit din kasi kaya nalilito yung mga tao. Kaya minsan yung delivery ng Lazada. Labo na naman ako. Napupunta sa ibang floor. Hindi magkaiba siya. Alam mo, nakakatawa kasi parang 2 linggo ko na pinapaliwanag sa mga tao. Nagkataon lang kasi talaga na una, yung sa thyroid partner, hindi kasi siya halata. Meaning, kasi yung mga iba partner, kitang-kita sila, 'di ba? May bumubukol sa may ano tawag doon, sa may leeg, ganon. So parang alam mo kagad possible thyroid problem, ganon. Ako kasi hindi. Ang naririnig sa akin yung garalgal na boses ko na para na akong sige ko matching. So parang na-associate nila with kaya pala siya laging garalgal o napapagod yun ako nila muna. Ako ganun yung nag-impression ko kahit pinapaliwanag mo na ng ilang beses. Ito tong araw-araw kong kausap, hindi makaintindi. Kaya naman pala yung mga minsan ko lang na napaliwanagan, di nila naintindihan. Ako pa kaya na ilang beses mo na pinapaliwanag.
So magkaiba pala. Magkaiba sila. Magkaparehas lang sila ng parehas lang nasa isang tenement or nasa North Tower. Pero naliligaw pa rin yung Lazada. Pero naliligaw pa rin yung Lazada kasi nalilito siya kung doon siya sa floor ng thyroid pupunta sa floor ng throat. Okay. Magkaparehas kasi silang nandito sa may leeg. Pero magkaiba sila. So yun sa'yo ay thyroid. Thyroid. Yung problema ko naman sa throat partner, overuse. Kumbaga sa ano na siya, babaeng sobrang baba na nilipad. Parang lalo kami naliligaw sa sa sample mo. Sa analogy. Okay. Maliwanag na maliwanag yun. Babaeng mababa ang lipad. Kahapon, ina-explain namin sa boss namin yun. May meeting kami sa boss. So, pinapaliwanag, sabi niya, bakit daw parang garalgal yung boses ko. So, ang explanation ng isa sa mga kasamahan namin na boss din sabi niya, because her throat, sir, is pawok. What is pawok? Ang kausap po namin, mga kabisyo ay executive. Elizalde po. Okay. Pawok. Pawok po. Ganyan. So, paano nyo piniliwanag? Siyempre, hindi na-gets yun. Siyempre naman. So, pinaliwanag siya. Ang pagpapaliwanag sa kanya is like, yun nga, yung babaeng mababa ang lipad na talagang na siya. Ang luwag-luwag na. Yun na-gets niya. Ganun. Diba? So, yung thyroid ay walang kinalaman sa throat. Yung throat ko, kaya siya garalgal kasi nga, isa na siyang babaeng super baba na ng lipad. Ang dami niya na masyado naging customer. Hindi na siya bumabalik sa pagiging masikip. Hindi na siya gamit makipot. Na gamit no? The design is very pok-pok. Wear and tear. Magkaiba sila. So, pero hindi ba sila dependent on each other? Naku, ilang beses ko yan tinanong kasi nga, nasa isang tenement nga sila or nasa isang tower, di ba? Kapag apektado ang isa, posible na ma-damage din yung isa. Well, ganito lagi, laging ganito. Ganun yung sagot. Ibig sabihin parang, sige kung gusto mo ipilit. Bahala ka. Siguro, parang ganito. Baka po talaga sa job nyo. Laging babalik dun sa, dahil yung garalgal mo ay walang kinalaman sa thyroid dahil yan sa trabaho mo. At yun naman din ang sinasabi lagi ng ENT ko. Walang ibang purpose yung voice box na yan, kundi para sa pagsasalita. So ngayon, kung araw-araw ko nagsasalita na hindi ka naman pabebe at 19 years mo nang ginagawa, di ba? Syempre talagang luluwag yan. Araw-araw ginagamit yan di ba? Mayat-maya. Mayat-maya. Araw-arawin na mayat-mayain ka pa. Sa true, hindi ba luluwag yan? Kahit sino luluwag. Mas maganda sana bilgay nyo example sapatos, partner. Ayan, pwede din. Mas wholesome yun. Oo nga Basta pag gamit na gamit. Kaya lang corny. Corny na sapatos. Di ba gets na gets nyo lahat nung sinabi naming gamit na sabagay yung pawok, medyo pala isipan pa ng konti. Ganun. Gawin natin challenging. Charot. Pero ang magandang balita, yun nga, hindi cancerous yung natagpo ang bukol sa aking thyroid. Ibig sabihin, baka nga Adam's apple ko siya. Slowly tumutubo na ulit. Kasi pinatanggal ko na yan dati. Tumutubo na ulit. Pero bakit marami-rami? Ha? Bakit marami-rami? Gusto ko bida-bida ko 3 Adam's apple ko. Bakit? Pambihirang nila lang 3 yung Adam's apple. 3 yung Adam's apple ko. So, kung ang trigger, syempre yung throat mo ay para maging harsh dahil sa overuse. Ay ano naman ang trigger nung thyroid? Alam mo, ang sinasabi nila, it may be genetic. Most of the time nga, hindi mo nalalaman. Hanggat hindi ka nagpapacheck up dahil sa ibang bagay. At yun yung nangyari sa akin. At wala akong kamag-anak na kakilala partner na merong thyroid. Oo, wala. Maaari kasing, dahil nga nasa genes siya, nasa bloodline ng pamilya, hindi na pa-check. Or wala namang symptoms tulad ko. Ganun. Kasalanan talaga ng pamilya mo yan. Hindi kasi sila nagpa-check. Sana kahit pa paano nakita mo. Yun, kasalanan talaga yan ng alam mo, it all boils down to poverty. Dahil kasalanan nito ng nasa laylayan tayo minsan ng kahirapan. Ka bigla. Kasalanan talaga ito ng kahirapan. Kasi kung may pera ka, ba't hindi ka magpapa-check up? Yan. Diba? Kasalanan to ng mga kakulangan ng gamit sa center. Alay na nang inabot. Uy, it makes sense, no? Bakit kasi kung enough naman yung equipment, edi mga tao masipag pupunta sa totoo, pupunta ng
center. Bakit yung mga nanay may masipag pumunta sa center? Kasi may libreng mga bakuna para sa mga anak. O hindi kung meron diyang libreng pa-ultrasound or pa-biopsy, ba't hindi naman ako pupunta? Guys, may libreng pa-biopsy doon. Pila na. Di ba? Sa bagay, para malay mo. Ito, hindi magandang paalala lang din. Yun, partner, may health center po ang bawat barangay, no? Huwag kayong mahihiyan lumapit dyan. Tanungin nyo po kung ano po yung pwede nyo pong hingin po ng libre. Kasi alam ko po, may mga gamot na minsan, kapag sa private na siya tiningnan, yung gamot na yan, nagkakaroon ng bayad. Pero sa center, ito po ay libre. Yes. Oo, may ganon. Merong kapag sa mga private, mas mahal na ito, pero sa center, mas mura. Mga ganon. Correct. Yung mga di ba, halimbawa, kagat ng aso, kagat ng pusa, nakalmot ka ng mga alaga niyong hayop. May mga kaibigan ako na diretso agad sa ospital. Tapos pag uwi nila, latang-lata sila, hinang-hina sila. Sabi ko, bakit? Kasi ang laki ng binayaran nila. Ang isang turok, 1,000 agad eh. Totoo yun. Pero sabi ko, lumapit na ba kayo sa health center? Sabi niya, hindi. Nung nakalmot ulit yung anak nila ng pusa o nakagat ulit ng aso, pumunta doon sa health center, umuwi silang nakangiti. Yeah. Kasi libre, wala silang binayaran. Pero syempre, itanong nyo po, yun, baka doon sa health center nila Chuper, ganon. Diba? Baka sa iba rin. Kasi baka mami sabihin, sabi po ng tambalan sa radyo, libre daw po pag may narabis. Pinapunta po kami ngayon. Nagpuntahan yung mga tao. In-announce po kasi sa radyo ngayon. In-announce po kasi sa radyo, kaya mag-disclaimer tayo. Ang sinasabi po natin, ang bawat barangay merong health center. So kung ano man po yung mga benefits na maaaring meron po sila, itanong nyo po. Kasi maaaring nag-iiba-iba bawat health center. Kasi baka itong barangay nito mas ginagamit versus yung iba kasi mas hindi alam ng mga iba. Mga ganon. Wag pong yung, narinig ko po kasi sa radyo, kaya pumunta po kami. Tama din naman. Libre daw po kasi. Tama din naman. Kasi may mga gamot naman talagang libre. Pero itatanong nyo po, hindi po porke libre, kukunin mo kahit wala ka naman TB. Diba? Hindi ko alam kung sino may saltik sa atin talaga. yung pwedeng mali ang pagkakaintindi o yung mga taong mali ang sinasabi. Kami yun eh. Totoo naman. Sa health center bigla. Hindi, sa health center. Ako ng gamot sa TV. Correct. Kaya wala ka naman sasabihin mo. Sabi daw po sa radyo, libre daw po ang mga gamot sa health center. Well, sinabi naman talaga natin. Pero ang disclaimer natin dyan, partner, magtatanong kayo, ano po ba yung mga pwede po naming ma-avail na mga benepisyo? Alin po yung libre? Hindi po punta ka sa health center, hihingi ka ng gamot. Yun nga, kahit wala ka naman TB, kahit wala ka pneumonia, kahit hindi mo kailangan ng bakuna, hihingin mo. Hindi ganon. Totoo. Oo. Minsan kailangan talagang ipaintindi ng matindi kasi nagiging sensitive yung mga tao sa mga ganyan. Correct ka. Yun lang yung magandang paalala. Minsan nakakakuha tayo ng libreng gamot. May mga nakukuha libreng po ng lunas. libre. Correct. Ako naalala ko dati nung nahiwatong kamay ko na to, partner, napagaling to ng health center. Ayan. Oo, wala akong binayaran. Pero nung tinahina, kasi lumalaki. Kasi ako sa laula eh. So na-infect pa rin siya. Hindi na carry na health center. Kailangan sa ospital na dalhin. Sa ospital tinahi. Tapos bumalik ako sa health center para sila yung maggamot. So, diba? In other may words, mga ganon. sila yung nagpagaling talaga. Mga ganon, diba? Yan, at wala diba? kaming binayaran doon. Correct. So may mga ganyan po. Pero yung kwento nga ni Chuper, ilang taon na po siya, palang siya. So hindi din naman namin alam kung anong mga ganap. Pero for sure meron. So itatanong nyo po, kung ba meron kayo na issues, ganyan. Correct. O kaya kung wala lang kayo, kesa naman makichismis ka ngayon, doon ka na makichismis. Doon ka na makatanong sa health center, ano bang meron? Para next time, merong emergency sa inyo. Alam mo na, ito pwede pala. Pwede palang puntahan every single time or ganitong oras nandyan lagi yung doktor o merong nurse na available o kaya healthcare worker, mga ganong camera. Sana ma-upgrade, no? Mali mo, di ba, may libreng biopsy na nga. Di ba yun yung hinahangad natin kanina? Oo, di ba? Pero wag ka magpapabiopsy kung wala naman dahilan. Parang tulad lang ng, wag mo kukunin yung gamot ng pan-TB kung wala ka naman TB. Pero nakaka-happy lang 'di ba makatanggap ng magandang balita na wala na, hindi naman pala major yung akala mo ay major, 'di ba? Kaya nga, yun yung sinasabi natin, when we overthink, it doesn't really help. Kasi hindi mo pa naman alam yung sagot, ang dami mo nang inisip, 'di ba? Lumakbay na ng bonggam-bongga ang iyong pag-iisip. So, relax ka lang and chill ka lang and take one day at a time, 'di ba? So, lagi nating hahanapin ano ba yung mga happiness po natin para maging maaliwalas ang ating araw. So, yun,
yun. Totoo. Yung makatanggap ka ng magandang balita tungkol sa iyong health. Yung Love Radio na nakatanggap ng award, ayan, mula sa Rizal Technological University. Yes! Ayan. Thank you very much sa mga estudyante, sa mga guro, mga professors at lahat ng bumubuo ng RTU. Yan. Dahil binigyan po nila ang Love Radio ng award, Academ's Choice for Best Radio Station sa kanilang Kidlat Sinaya Awards. Yes. Salamat nakakamiss talaga yung yung mga estudyante. Pag iba yung energy Correct, level nila. Totoo, mataas. Nung umattend kami kagabi sa awarding ceremony nila, feeling talaga namin mga bata ulit kami. Tama, nakakabata. Parang naging matanda ka sa turtleneck mo, di ba? Na-realize ko after. Oo, parang medyo tito ako sa turtleneck. Buti nga hindi ako nag-Filipiniana kasi nung kasama ko yung mga bata, parang kailangan parang medyo chill ka lang eh. Medyo chill lang yung OOTD, tapos yun nga, yung energy nila hindi chill, talagang ang taas. Totoo. Na masasabayan mo, pag nasabayan mo, ay nakakabata pala ng ganung pakiramdam. Totoo. Kaya yung and happy triggers yun, yes, yun yung happy trigger. So yun, that's a happy trigger for us dito sa Love Radio, and every time that we receive an award from a school or university, talagang ito po ay pinupuntahan po namin. So thank you very much, Rizal Technological University, para po sa aming Academ's Choice for Best Radio Station sa inyong Kidlat Sinaya Awards kagabi. At syempre, nag-celebrate ang tambalan. Hindi kasi kumpleto pa yung Love Radio DJs, pero when we're complete, pag wala nang injury ang mga ilan, di ba, magse-celebrate din tayong lahat sa Hard Rock Cafe. Oo naman, kaya ito yung suot ko ngayon. Ganda ng damit nila. Ang ganda. Nag-celebrate po kami kagabi sa Hard Rock Cafe sa Makati branch. Hi kay Brian. Hi Brian. At sa buong staff mo dyan. Yes, salamat. Lakas makamayaman talaga pag nandun. Correct. Ang sarap ng pagkain. Kita ko, tinipid mo yung pagkain mo. Nahiya ako baka sabihin. Di ba kasabihin ng takaw-takaw ko, nakakaya first time. Ang kapal kasi nung ang kapal ng pork chop. Di ba kasing kapal ng mukha natin. Yun. Okay ba, ang lakas din. Sobrang nakakasabi ko nga, nakaka-happy yung pagpunta natin sa Hard Rock Cafe sa kasama ko kahapon. Oo. At nag-message kay Brian, sabi ko, thank you pinahappy mo yung tambalan tonight. Tama, diba? Siyempre, nakaka-happy. So, lalang kung naghahanap po kayo ng happy triggers, yan, punta kayo sa mga lugar that can bring smiles to your faces. Lugar na may good food, lugar na may good music. Diba? Positive diba? Yung vibes. Correct. Mababait ang mga tao, diba? Yan. So, recommend namin punta kayo sa Hard Rock Cafe, Makati. Meron din po dito silang branch sa Manila, which I often go to. Yan, dyan naman yan sa Esmeson. So, ganun. Puntahan po nyo yung lugar na makakapagpasaya po sa inyo. Hindi yung lugar na makakadagdag po ng wrinkles sa inyo. Tama. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si... ako naman. Abot hanggang Friday ito. Ako naman si Chris Chuper. Enjoy your day, mga kabisyo. To you by Palawan Pay and Palawan Express Pera Padala. Yung may plema pala, sumigaw pa. May plema pa. Always remember, choice natin yon. We always have the choice. Kung ano yung pipiliin mo, happy triggers or negative triggers. Correct. Laging ganun. Tsaka, kanina nga habang ako'y nagpe-prepare na nakikinig ako sa online mass. So, sabi ni Father doon, lagi naman, lagi namang yung ibang tao, mas meron kesa sa iba. Parang ganun. So, it's up to us to see kung ano din yung meron tayo. 'Di ba? So, for example, bakit yung iba, mas malaki yung bahay, mas magagara yung mga sasakyan, tas ikaw wala? Yung ikaw, yung sa sarili mo naman, mas okay yung health mo kumpara dun sa iba na mas malaki yung bahay at mas maraming sasakyan. So, mas mag-focus tayo dun sa what we have, 'di ba, versus what others have. And these are also ways, or these are also happy triggers kapag ka appreciative tayo ng kung ano yung meron tayo. Totoo. Kaya minsan magtataka ka din, no? May mga tao na simple lang talaga yung pamumuhay, payak yung bahay nila. Makita mo, hindi sa madaling salita, hindi marangya. Pero they are able to make use of their resources na parang happy-happy nila kahit alam mo namang 15,000 yung sweldo nila kumpara sa kumikita ng 100,000. Parang paano nila napagkasya yung 15,000 na masaya silang lahat? Samantalang may taong kumikita ng 100,000, 200,000 pero hindi sila masaya.
'Diba? Doon ka bibilib minsan na, ay, ang galing naman nila. Siguro it's all about mindset. Yes. Na minsan kahit sabihin natin kulang yung biyaya natin sa material na biyaya, 'di ba? Kulang yung tama sa aspetong kulang na material, 'di ba? Pero masaya tayo. It's all about mindset. Again, kumpara doon sa mga taong may magarang kotse na bibili yung gusto nila pero hindi pa rin masaya. May ganun, alam Diba? nyo, ito sasabihin ko sa inyo. Bottom line is mindset talaga. Oo. Nako. Ito hindi ko sure kung pwedeng isplok, no? So, pero isplok na rin, splokera din ako ng taon. And siguro, I've also witnessed this eh. So, for several occasions, ano tawag doon, ayoko na nga, baka mamaya. Tuloy mo, ako na lang, ganon. So, blind item, ganon. Sa ilang okasyon na naririnig ko ang isang estudyante na nag-online class. So, dun sa online class na yon o dun sa school na yon, talagang legit na ang mga estudyante talagang yayamanin. Kumbaga, ito yung sinasabi natin na magara ang sasakyan, magagara ang mga sasakyan, okay yung sweldo, yung mga ganon. So, dun sa online class na yon, narinig ko lang, parang nag-share sila about their sadness in life, parang ganon. So, narinig ko lang na yung isang estudyante nag-share. Sabi niya, ang sinabi niya doon was, my dad is so busy with his work. And also my mom, kasi daw malalaki daw yung mga negosyo nila. Tapos wala silang time for us. Oh, see? Pero partner kung titingnan mo yung for sure, ito yung mga tipong Ayala-Alabang levels ng mga bahay, ganyan. Pero ang issue nila is walang oras yung pamilya o yung magulang para sa kanila. Kasi so very, very busy making more money. Kasi nga, with great power comes great responsibility. Tingnan mo, kapag ikaw ay may-ari ng kumpanya, you are responsible for your 300 employees. Unlike kung simpleng rank and file ka, you are responsible for yourself, 'di ba? And your family, kung ilan man yung miyembro ng pamilya. Pero yung may-ari ng kumpanya, responsible siya sa 300 employees at yung mga pamilya ng mga empleyadong yon. So bakit ka hindi magpupuspos? Talaga mawawalan ka ng oras sa sarili mong pamilya. So may ganun eh. May ganun. Correct. Isipin mo kagad, hala, ano pa kayang pinoproblema nila? 'Di ba? Ano pa kayang iniisip nilang problema? Yung pala, yun, wala ng oras, 'di ba? And oras, time, 'di ba, kabisyo? It's a really valuable na element in life, 'di ba? Yun yung kaya nga sabi nila ang sarap ng buhay ng mga tambay kasi parang marami silang oras. Yun yung wala yung iba na sobrang yaman, 'di ba? Yung mga ganun. Meron akong kilala partner na para lang gumaan yung pakiramdam natin kasi minsan naramdam talaga natin yung dagok ng kahirapan, laylayan ng kahirapan, ganun. Meron akong kaibigan ganyan din, super yaman. Pero grabe, kahit anong yaman niya, hindi nire-reject ng katawan niya yung pagkakaroon yung katawan niya nire-reject pag nagkakaroon siya ng baby. Parang may ganong condition yung body niya eh. Nilalabanan nung katawan niya, alam mo yun, nilalabanan ng katawan niya yung baby sa sinapupunan. So, kahit kailan, di siya nakakabuo. Although, meron akong kakilala nakabuo na kasi high-tech na rin naman talaga yung world ngayon. Pero isipin mo, no, samantalang yung mga iba, hindi nila problema yan, nilalabanan ng katawan nila yung mas problema sabi pa nila yung, correct, truth, di ba? Hinampas na ng brief sa mukha, nabuntis na. Ganun kabilis. Samantala ito, super yaman, lahat na ng klase ng doktor pinuntahan, even international abroad. Kaya lang di talaga magawa ng paraan kasi yung sarili niyang body, nilalabanan yung foreign na body. So kapag ka may foreign na body, which is yun nga, yung baby, mabuo na siya, nilalabanan ng katawan niya, inaaway niya yung bata. So ang ending partner, nalalaglag or nawawala. So yung ganon. So minsan 'di ba, kaya nga 'di ba, sabi nga natin nung isang araw, tingnan mo lang yung sa opisina mo dito. Yan, kunyari tayo partner. Yung 3 na nasa labas, yung 2 na nasa gilid. Lahat yan patawa-tawa, patambay-tambay, pahiga-higa, 'di ba? Tagay-tagay. Tagay-tagay. May tumatagay pala. Shh, nakikinig yung HR, 'di ba? Pero hindi natin alam ano kaya yung laban ng bawat isa. Totoo yun. 'Di ba? May laban yan na hindi natin alam. Nakita lang natin parang mukhang marangya, mukhang astigin, 'di ba? Mukhang masaya.
Pero Ganon. sobra pala yung pinagdadaanan. Pero behind closed doors. Correct. Perfect example yung mga celebrities. Diba? Ay, Lagi ang totoo. impression natin sa kanila, napakaswerte naman ng buhay nila. Diba? May itsura na sila, napaka-glamorous ng lifestyle nila. As in perfect. Kung ano yung nakita natin sa TV, sa screen, ganun yung impression natin sa totoong buhay. Pero pag may nakausap ka pala sa kanila, normal na tao din sila eh. True. They're all in pain. Tama. They have sufferings. May mga problema silang mas matindi pa sa atin. Pero ang tingin natin sa kanila, as in parang 'di ba tawag natin sa kanila lodi lagi, 'di ba? Idol. Kasi akala natin perfect yung buhay nila. Na sana maging kagaya din nila tayo. Natin sila, tama ba? So, ang hindi natin alam, problemado din sila na pag nalaman mo yung kwento nila, ay, mas maswerte pa pala ako. Kasi ang bigat ng problemang pinagdadaanan nila. Samantalang ako, ang pinoproblema ko lang, yung sweldo ko buwan-buwan. Yung sweldo ko tuwing kinsenas na kulang. Totoo. Sila, sapat yung kita nila, kumikita sila na malaki, pero mas matindi pala yung problemang pinagdadaanan. Parang kanina nga partner, merong isang habang ako'y papunta dito, may isang lalaki na nagtutulak ng kanyang kariton. Ang bigat kasi ang daming mangga, ripe mango, tsaka Indian mangoes. Ang ganda-ganda ng pagkakasalansan, ganyan. Tapos, alam mo naman, the thinker in me, siguro iniisip ni Kuya, sabi ko, siguro iniisip ni Kuya parang, ang hirap naman, kailangan kong ibenta muna lahat ng mga manggang ito na hindi naman akin. Mabuti kung galing sa puno niya, 'di ba? Baka pinabenta lang din sa kanya, tapos ang makukuha ko lang ay ganito, tapos ang maiuwi ko lang yung ay ganito. Buti pa yung mga nasa sasakyan, naka-aircon sila, pupunta sila sa mga opisina, 'di ba? Tapos maganda yung buhay nila. Feeling ko lang yun yung naisip ni Kuya kahit Kahit hindi ako sure. Nakita lang na nagtutulak, nagtitinda. Yung isa chill lang na nagtitinda, yung isa daming inisip. Diba? Ako, iniisip ko kagad parang, sa mga lalo-lalo yung mga ganong klase na parang work, iniisip ko siguro iniisip nila gano'n. No? Kasi ako gano'n ako mag-isip sometimes. Pag nakakita ko ng parang sobrang rangya, iniisip Tama ko talaga. Tama naman yun, nilalaliman mo yun. Oo, parang iniisip ko parang ano kaya yung pinoproblema pa nila, ang rangya-rangya na. Parang gano'n. Correct. Samantalang ako, kailangan kong wakwakin yung lalamunan ko. Mga gano'n akong So, in-apply ko lang yung pag-overthink ko partner dun sa nagtutulak ng mangga. Pero ang hindi alam ng nagtutulak ng mangga, yung de kotse, meron siyang problema na sana hindi niya problema. Like for example, hulugan yung kotseng sinasakyan niya. Diba? O di naman kaya malapit na palang hilahin yung kotseng sinasakyan niya. Yung mga gano'n na mas malalaki pala yung issue compared to kulang yung pera. Kasi hindi talaga yung money is not all of it eh. Talagang totoo that you cannot buy peace of mind. Hindi nabibili po yan eh. Correct. Diba? So yung ganon. Money can only buy temporary happiness. Oo, yun. Yung ganon. And makakabili talaga siya ng kaligayahan. Totoo naman din. Pero may mga iba na maraming pera pero walang peace of mind. May ganon eh. Kasi hindi nila alam saan galing yung pera o kaya kulang pa rin, 'di ba? Parang laging kulang, hindi laging iniisip na sapat na ito, parang mga ganun. Agree ako doon. Magandang magandang reflection yun mga kaibigan. Minsan talaga nagpapakamatay tayo alang-alang sa pera. Which is in a way okay din naman kasi doon naman talaga doon tayo nabuhay. Ito yung kinagisa nating mundo. Ito yung kinagusto nating buhay ng tao. At kaya din naman tayo nagtatrabaho para sa pera. Alang sa pera. But sinasabi lang ng tambalan, there are other parang aspects ng buhay natin na pwede nating in-nurture. Your time with your family. 'Di ba? May mga taong sobrang busy. Sige, magkumahog ako alang-alang sa pera. 'Di ba? Na nasa-sacrifice na nila yung time with their family. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni partner kanina. Na minsan kailangan natin pagtuunan din ng pansin. So balansehin natin. Kung may time ka to earn more money, nagpapakamatay ka alang-alang sa pera. 'Di ba? You a lot more time with your family, with your loved ones. Kasi ito nagbibigay din sa atin ng actually mas longer version ng happiness. Yung time with your loved ones kumpara sa perang meron ka. Magbibigay din naman sa iyo ng kasiyahan pero temporary lang. Yes. 'Di ba? Marami ganun tayo na mindset tayo ng ganun. It's always money. But then again, there are other aspects ng buhay natin that can give you happiness. Yes. Totoo yun. Kahit nga time for yourself, yung me time mo lang, laking bago yun. Quality yun para sa buhay natin. Anong usual mo ng me time? Definition mo ng me time? Banyo. Partner?
Oh, di ba? Oo. Banyo. Totoo yun. Halimbawa, stress na stress ka, maligo ka lang sa banyo, mag-shower ka, hot shower, warm shower. Di ba, paglabas mo, parang ang saya mo, napapakanta ka na. Di ba? 5 minutes, 10 minutes lang yun. Me time yun eh. Di ba? Okay, mag-swimming ka. Ako, ganun. Maghahanap ako ng tubig. Maghahanap ako ng nature. Gusto ko makakita ng aso. Ganun. Punta ako sa Cartimar. Yung magtuturo-turo lang ako ng mga isda. Di ba nga, sabi mo nga hardware. Diba mga ganon? Kahit mag-isa lang ako, natutuwa ako eh. May ganung paraan na parang hindi naman ako gumastos, wala akong nilabas na pera. Nakita ko lang yung plywood na nakasalansan doon. At yung mga bagong chandelier nila, 'di ba sa natutuwa ka na. Sa Ace Hardware o kung saan man. Nakaka-happy na. Ganon yun yung me time, importante din yun. Ako partner, yung mga happy triggers ko. Syempre, may mga iba na medyo may presyo, pero madami din na hindi kailangang hindi kailangang mahal. For example, for some weird reason, yung ice maker ko partner na maliit, yung portable ice maker ko, gumagana siya na at its best pa dito sa office. Kapag ka sa bahay ko siya sinaksak, o kaya nung nag-outing kami ng weekend, sinaksak ko siya dun sa kung saan kami nag-outing, yung output niya, hindi matatabang malalaking yelo eh. Gets mo partner? Parang maliliit sila. Malulungkot sila na maliliit. So kapag ka, nga partner. Yung kinakausap mo ng yelo, ay, ang lungkot mo. Hindi. Maliliit sila na maninipis. Malakas yung kuryente natin dito. Baka nga eh. Pero kasi yung output... kasi jumper ka, di ba, alalahanin mo? Ay, nakikigamit ka lang ng kuryente, mahina supply. Paano mabubuo yung feeling yelo? ko sa supply kaya yun? Oo, mahina. Kaya pala. Kasi partner, maski dinala ko siya sa 110 mga... 110 lang yung volts nyo dun. Buti nga kinaya. Hindi kasi partner, pag dinadala ko talaga siya sa ibang lugar... Kasi inisip ko na yan eh. Baka yung parang ng kuryente, yung supply nga ng kuryente, ganun. Tapos inisip ko pa, sabi ng asawa ko, kasi sa bahay, gumagamit tayo ng extension cord. Sabi ko, hindi, naka-extension cord lang din ako dito. Sabi ko talaga, promise, ang lalaki ng mga yelo. Sabi ko, kaya yung sinasabi ko, happy triggers, pagpasok ko pala sa opisina partner, ang isa sa una ko makikita, bukod sa pink na upuan, yung lagayan ko ng yelo. Oh. Ang tatabahan nila. Papakita ko. Hindi, merong doon. Ang tatabahan nila. Meron kayong kasama doon. Ice maker siya dati. Yung totoo. Nagtatrabaho siya sa gawa ng yelo. Nandyan siya sa likod ng gawa ng yelo. Kasi hindi pa niya alam na patay na siya. Oh my God. Balik lang siya talaga ng balik. Alam mo yun, parang ganun. Tas ang simple lang nun, pero ang saya-saya ko talaga, promise. Correct. Nahappy talaga ako. Tas kapag halimbawa nakikita ko na naka-color red na yung machine, ibig sabihin nun, puno na yung yelo. Ang gagawin ko, partner, gagalaw-galawin ko yung mga yelo. Para pag gumalaw yung mga yelo, magkakaroon ng space. Kasi nga ang tataba nila. Magkakaroon ng space. Tapos pagka nagka-space, gagawa ulit siya ng bagong yelo. Ang tataba ng yelo, papakita ko ha. Baka sabihin mo, hindi ako, ay nako, papatunayan ko ang lahat. Tara, sige nga, pakita mo sa amin. Pag yan hindi mataba Pag yan hindi mataba sa paningin namin, tapos mamaya dinala pala ni partner mga kabisyo yung yelong nasa plastic, ang taba talaga. Pero hindi pala siya yung gumawa, nilagay lang niya sa ice maker niya. Sige nga, tingnan nga natin. Maglabas na rin tayo diyan ng blender. Gawa tayo ng smoothies. 'Di ba? O gawa ka ng pabili natin si Kajot ng condensed milk. Gawa tayo ng shake. Sarap ng dessert tuloy. Bigla ako nag-crave. Naku, sabi ko na nga ba, binili yan sa binili yan sa 7-Eleven. Ang tataba nila. Ngayon nga parang medyo payat sila pero matataba sila. Mataba na ba yan? Oo, mataba. Kasi pag ito partner, itong yelo, ang tataba nila, ang dami niyang matataba. Pero pag sa bahay nyo, sa bahay namin, lang sila. Bulilit lang. Tas ang nipis. Pero pag dito sa office, ang tataba. Kaya gustong-gusto ng mga kumukuha ng yelo dyan. Pakilabas na nga yung red wine. Diba? Mag-wine pala kayo. Para mag-wine. Pakinggan nyo. Nakaka-happy. Na-happy ako. Ang saya-saya niya.
niya. Diba? Para po ano to part, masugat pa ng kabataan. Wala talaga kaming ice cubes dati. Oo. Nagtitipak talaga kami ng yelo Yung pag gusto hinahampas sa namin. pader. Correct. Kaya laging yung mga tiles namin, bilang di naman granite nung araw, diba? Laging wasak. Lagi ako nasusugatan sa mga tiles namin, partner. Kasi kung anong tiles sa Tipak-tipak banyo, na. oo, yung tiles sa banyo, hindi ng tiles ng lababo, diba? Ganon. Ditibagin mo talaga ng yung yelo doon. So, ang tataba ng mga yelo ko, ang saya-saya ko, 'di ba? So, yung sinasabi natin na happy triggers need not be expensive. It can be as simple as matatabang yelo. Totoo. Ano ba? Si Nicole ang weird talaga. Masaya-masaya siya sa matatabang pero okay lang yelo. maging weird minsan. Wala naman pakialam ng tao sa pagiging weird natin eh. 'Di ba? Basta ang thinking lang natin diyan ay masaya siya doon eh. Oo. Diba? Masaya talaga Ibigay na ako natin dun. sa kanya yon. Basta safe yung pagiging weird. Again, bottom line nito mga kaibigan, find your happy triggers. Kailangan natin yun sa buhay and it's not always about money. Tama. Yun. May mga taong mas kaiinggitan mo, payak ang pamumuhay nila, hindi maganda ang bahay, pero ang saya-saya nila sa loob ng bahay. Diba? Kumpara sa isang napakalaki ng bahay, ang lawak ng garahe, ang daming sasakyan, ang daming kasambahay, pero hindi sila masaya. May ganun talaga. Diba? Yun ang Doon na katotohanan. Doon tayo sa kung saan tayo masaya. Diba? Yun. O katulad And it's not nito. always pagiging mayaman Yes. ang magbibigay ng kasiyahan. O eto na, partner. O katulad ng isa pang happy trigger. Natanda mo si Isaac, yung kinakiligan natin? Nag-message siya sa Facebook eh. Si Isaac na tambalanisa nasa office nila. Natanda mo yung presidente ng kumpanya, Chuchuchu. Oo, yes, Yan. yes. So sabi niya, "Hi Madam Gorgeous Nicole, good morning to you and to Chris. This is Isaac and hope you still remember me." Nag-create lang daw siya ng Facebook account to message me kasi I'm not sure if kailan mababasa yung email ko. "I just want to know when you guys are available this month. Uwi na kasi ako by next week. Baka pwede kayo by the end of the month para matuloy na yung dinner with Miss Jane." Yan. And hope that you could be able to greet my cousin and his partner. It's their 49th monthsary today and they're listening to your program as well. Their names are Japs and Gail. Ayan. Hi, Japs and Gail. Hello, Japs and Gail. Happy 49th monthsary. Grabe, no? Oo, 49th monthsary. Bonggang-bongga. Grabe, no? Magpapalibre. Oo. O sige, message kita ay sa kailan. Di ba yung mga ganyan nakaka-happy yan eh. Yung malaman mo yung may malilibre sa'yo, kaligayahan ng tao yan eh. Diba? Na yayain ka, yung simpleng kape nga lang eh. Simpleng maalalang padalhan ka ng suma na may latik. Diba? Sabi ko nga puto binyan. Nakakapagbigay ng kaligayahan sa tao. Tingnan mo ito, makareceive ka ng ganyang message mula kay Isaac. Diba? Nakaka-uplift ng emotion. Tama. Nakaka-happy. Oh, diba? Parang tayo, partner, happy tayo kagabi sa Hard Rock Cafe. Naalala ko lang tuloy na bossing ng Hard Rock naman talaga, partner, yung pina-eksena natin doon sa elevator ng Makati. Sabi niya talaga, ngayon ko lang to ginawa. Meron po kasing elevator doon. Sala kasi, syempre, see-through. saan ka makakita ng restaurant na may sariling Correct. elevator? So, merong elevator doon. Tapos, mabagal kasi siya eh. So, tapos see-through siya. So, eksena talaga dito. Pag nakaabang ka doon sa baba, parang nagsuslow motion na elevator. So, sabi namin, akyat kami ulit. Tapos, basta kami na elevator. Tapos, videohan. Ito, may video tayo dyan. Pakita natin. Natuwa kasi kami sa elevator. Pasensya ka na kami. So, sorry na, Brian. Sorry na, Brian. Brian Peck. Salamat at sinakyan mo ang aming trip kahapon. Correct. Natuwa lang kami sa elevator. Bala ka namin mag-up and down 15 times. Oo, kaya lang, baka sabihin mo naman, grabe nang napakajolog sa manong dalawa. Hindi na kami papasukin next time. Asan na? Ito na asawa ko, hindi naman yung binidyo. Langya. Akala niya, ayun, ito. 35 seconds. Ito siya. Gara kasi ng elevator nila. Gara kasi. Ayan. Ay, ano ba yan? Ako to. Ano ba yan? Nag-selfie pa. Kasi ang ganda ng mug ng Hard Rock. Oo nga. Ang ganda. Pangmalakasan talaga. So, super selfie talaga ako pagdating sa bahay. Ay, naka-makeup pa ako. Teka, selfie. Ang saya-saya ng anak ko. Si Princess hindi lang talaga halata. Mga pasalubong ng Hard Rock yan sa amin. Asa na? Ayun. Ang generous ni Brian. Thank you ng Hard Rock Cafe. Salamat. So ito siya. Ano to? Star po siya. It's a star. Ano yan? So ayan.
Ayan kami, oh. Tingnan mo yan, oh. Oh, diba? Diba? Yan yung elevator. Oh, aurang-aura ako dyan. Hindi naman kayo umaaura. Ako lang yung umaaura. Oh, yan yung elevator. Oh, pak na pa. Sala naman, oh, diba? Oh, diba? Oh, pang mayaman. Oh, kaya binidyo namin. Tapos ito si Brian yung boss. Sinakyan niya lang yung trip namin. Sinakyan niya lang yung trip namin. Ako dito, sabi niya, maganda naman yung kinalabasan, oh, diba? Shala kaya, diba? Na-promote pa yung elevator. Oh, correct. Na-promote pa yung elevator. Na hindi lahat ng restaurant may elevator. Sa true. Oh, Hard Rock Cafe Makati lang yung nakita namin may ganyan. Oh, diba? Sabi ni Johair Abbas, hello DJ, pa-shout out ulit. Ayan o, nakikinig siya ngayon. Nasa ano siya, sa Saudi. Pag uwi ko, daanan kita, bigyan kita chocolate. Chocolate lang? Nagpapapayat nga ako eh. Gold na. Oh, gold na. Saudi gold. Doon na tayo sa gramo ng gold. Oo, wag na tayo sa gramo ng tsokolate. Pag-ano na nga tayo eh, nagda-diet eh. Ganon. Hindi lang talaga halata kagabi na nagda-diet ako. Sabi siguro ng Sir Brian, ay parang hindi naman nagda-diet si Nicole kagabi. O hindi, thank you very much again, Brian. Yes. Ganyan kasi kami pag na-happy. Pansinin niyo po mga tambalanista, no? Minsan nakikilala ninyo yung mga happy triggers namin kasi grabe kami mag-appreciate. Totoo. And soon, sobrang nating ma-appreciate ang gesture ni Sir Isaac naman. Yes! So, kaya dadalhin ni Isaac na Bali, nagtatanong Indonesia. Nga siya. Nagtatanong. Libre kami ng weekend. Bali, Indonesia tayo. Ay, Bali ako, partner. Talagang kahit meron akong racket. Tanggalin na natin yung racket. Hala, 9:03 na pala, partner. Tatambalan na ulit tayo. Exit na nga muna tayo. O, salamat. To, garal-gal na kayong lalamunan. Daldal pa ng dala sa FB Live. Sige na. Bye-bye. See you later. No.